Praise the Lord. Amen. So simula na naman tayo mga kapatid sa isang bagong linggo ng pagtatamasa sa ating morning revival. At syempre, andito tayo ngayon para sa morning revival preview. At ang schedule natin ngayon ay week 44 na, day 1. At sapagkat simula pa lang ng bagong linggo, syempre lahat ng MR may title every week. Amen. So, babasahin ko yung title natin. Amen. So, ang title natin ngayon mga kapatid ay The Man-Child, The War in Heaven, and the Overcoming Saints. Man-Child. So, i-highlight natin. Ano ba itong man-child? Amen. So, magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Revelation 12:5. And she brought forth a son, a man-child. Ayan. Brought forth a son, a man-child. So, ano ito? Nasa male category. Una-una sabi niya, son siya. Tapos man siya. Okay? At sapagkat bagong silang, ay child siya. Oh, pero hindi sinabi baby. Who is to shepherd all the nations with an iron rod? And her child was caught up to God and to his throne. 2:26-27. And he who overcomes and he who keeps my works until the end, to him I will give authority over the nations, as I also have received from my Father. So, ibig sabihin itong man-child ay isang overcomer. Overcomer to. Okay, so sa description na sinasabi rito na siya ay magpapastol sa mga bansa. Ibig sabihin dito, pamamahalaan niya yung mga bansa sa pamamagitan ng iron rod, isang bakal na pamalo. So, hindi ordinaryong shepherding ito. So, ngayon tayo ay nagpapastol, nagsya-shepherd, hindi tayo gumagamit ng pamalong bakal para pastulin yung mga kapatid. Ang meron tayo ay pagkain. Anong meron tayo? Pagkakandili. So, ibig sabihin, itong description dito ay isang pamamahala ng merong autoridad. At kung ikaw ay itinalaga para mamahala sa mga bansa, edi overcomer ka. Kaya malinaw dito na itong man-child ay overcomer. At hindi ito individual, corporate ito. Kaya tingnan pa natin kung ano pa yung mga description. Gusto ko lang banggitin na ang man-child, mga kapatid, ay isang kategory ng overcomer. Kasi pag binanggit natin yung overcomer, kung tutuusin, pare-pareho naman yan. Lahat yan ay tatanggap ng gantimpala, lahat yan ay maghahari, lahat yan ay hindi madidisiplina pagdating ng kaharian. Kaya lang, meron sila mga kategory. Oo, so, iba-iba sila. No, iba-iba. So, tingnan natin kung anong category itong man-child. Revelation 12:2 says that the woman was with child. And verse 5 says that she brought forth a son, a man-child. The child here, being a man-child, signifies the stronger part of God's people. Man-child here does not indicate a baby. Rather, it indicates the stronger part within the woman. The woman represents the totality of God's people. But throughout all generations, there have been some stronger ones among God's people. These are considered in the Bible as a collective unit, fighting the battle for God and bringing God's kingdom down. Amen. So maganda yung explanation dito. Kasi yung senaryo ay isang babae na nagsilang ng anak at yung anak ay tinawag na man-child. No? At kalaunan, itong anak ay na-rapture. Na-rapture siya sa trono. Kaya ito yung pinakita sa ating description. Tapos sa paliwanag dito, sinasabi sa atin na yung babae rito ay sumasagisag sa kabuuan ng lahat ng mga tao bilang bayan ng Diyos.
So, kabuuan ito. Kasama ang Old Testament dispensations at kasama rin ang New Testament dispensation. So, lahat ng mga believer, lahat ng mga banal na tamo ng Panginoon, pag pinagsama-sama mo, ang kabuuan nila ay yung babaeng binabanggit dito. So, kaya siya ay nagsilang ng isang man-child, isang anak na lalaki, na sinasabi sa atin, etong anak na lalaki naman, ito ay sumasagisag sa pinakamalakas na bahagi, malakas itong man-child. Malakas siya bilang, siya ay naibunga mula sa kabuuan ng lahat ng tao na natamo ng Panginoon mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. So yan yung woman. At mula dito, naibunga itong man-child na sinasabing siya yung malakas na bahagi. Mga malalakas na banal, pwede natin sabihin, sa loob ng kabuuan ng bayan ng Diyos. Kasi ang mga taong natamo ng Panginoon, mga totoo namang kanya yan lahat. Halimbawa, yung mga naisilang na muli. Lahat yan ay may buhay ng Panginoon. Lahat yan ay mga anak ng Diyos. Lahat yan ay nahugasan ng dugo ng Panginoon. At lahat ito ay mga believer ng Panginoon. Subalit, hindi lahat ng believer ay malakas. Pwede ko nga sabihin mas marami ang mahina. Majority mahina. Yung malakas, mga konti lang yan, ilan-ilan lang yan. Mapipili mo lang yan. Kaya, yun yung man-child. Okay, so naintindihan natin. So, itong man-child ay isang kategorya ng overcomer na sumasagisag sa malakas na bahagi ng bayan ng Diyos. Kaya ibig sabihin, mga fighter ito, mga lumalaban ito, mga nakibaka ito. Pwede ko nga sabihin, ang iba rito nagbuwis pa ng buhay sa kanilang pakikibaka sa panahon ng kanilang Kristiyanong buhay. Tapos, nung maisilang na siya, maibungan na siya, inakyat siya sa trono ng Diyos. So, anong tawag sa kanya? Man-child. Okay, man-child siya. So, tingnan pa natin kung ano pa ang sasabihin sa atin. History proves that not everyone among God's people is a strong one. Tama naman. No? Sa kasaysayan, hindi naman lahat ng believer ay malalakas. Hindi mangyayari yan at hindi nangyari yung ganyan. Kung tutusin, mas marami yung mahina kaysa malakas. So practically, tignan natin sa buhay eklesiya ngayon. Di ba? Mas marami ang mahina. Pero hindi naman nawawala yung malakas. So salamat din sa malalakas. At salamat din, maski mahihina yung iba, nakakatagdag naman ng bilang. Kasi minsan pag tayo ay nagbilang, hindi naman natin binibilang lang yung malalakas. Kundi malakas mahina, sama-sama yan. Kaya lang, ang binibigyan ng diin dito ay yung man-child. Ang man-child ay yung malakas na bahagi sa mga mananampalataya. At ibinunga siya mula doon sa kabuuan ng lahat ng mga believer o sa buong bayan ng Diyos, sa lahat ng history, lumang tipan at bagong tipan. Amen. Okay. So sabi niya, man-child here does not indicate a baby. Rather, it indicates the stronger part within the woman. The woman represents the totality of God's people. But throughout all generations, there have been some stronger ones among God's people. These are considered in the Bible as a collective unit fighting the battle for God and bringing God's kingdom down. So sila pala yung magbababa sa kaharian ng Diyos. At ito ay ginawa nila o gagawin nila sa pamamagitan ng pakikibaka. So minsan may mga lesson tayo na ang isang believer ay dapat makibaka. Pero hindi naman lahat nakikibaka. Ang nakikibaka, yung mga malalakas.
Di ba? Sa loob ng church life, di ba? Sabi natin, mag-preach tayo ng gospel. Hindi naman lahat nakikibaka para mag-preach ng gospel. Pero merong ilan na nakikibaka ang talagang lumalaban. Ganon. So, yan yung mga malalakas. Nananalangin, nagpipreach ng gospel, nagpa-function sa meeting, matapat sa Panginoon sa mga pag-aalay nila. Yan ang malalakas. Sana all. Today's reading. History proves that not everyone among God's people is a strong one. So, yan naman pala ay history na eh. Kaya, nangyayari rin ngayon. So, history repeats itself. So, noong mga nagdaang panahon, ayon sa kasaysayan, hindi lahat ng mga tao sa bayan ng Diyos ay malakas. Hindi lahat. Yan ang sabi. This was true during the time of the patriarch. I believe that God had hundreds of people. Noah, however, was a strong one. During the time of Israel, there were hundreds of thousands who belonged to God, but only a few of them were strong. For example, Elijah and Jeremiah were strong ones. Undoubtedly, the majority of God's people were genuine, but they were not strong. Amen. So, history na yan. So, nung panahon ng Old Testament, mga patriarch, at least may Noah. May Noah, di ba? Ang rupok ng tao nung panahon na yon. Ang naniniwala ako, meron din mga believer nung panahon na yan na hindi malakas talaga. Kung tutusin, doon sa arka, 8 souls lang nga ang meron eh. So pwede ko sabihin, yan ang strong ones nung panahon na yon. Si Noah, no, kasama ang mga tao sa loob ng arka. Ang liit lang ng bilang yan. No? Pero yan ang malakas. Nung panahon ng Israelites, di ba? Ano ang believer noon? 1,000 na. Marami ang mga Israelites. Even million na. Yung lumabas sa sa Egypt, million. Pero yung mga prophet, malakas yan. Sila Elijah, sila Elisha, sila Jeremiah, o si Moses, malakas din. Sino pa? Si Joshua. So, may mga malalakas ng panahon na yan. Pero, bakit nabibilang lang yung pangalan nila? Ibig sabihin, hindi marami ang malalakas. So, tingnan natin sa New Testament. Marami bang malakas? O tingnan nyo sa church life nyo. Ang dami bang malakas dyan? So, kung malakas, o di man child yan. Amen. Okay, so sabi dito, we find the same thing in the New Testament. Although there were thousands of Christians in the early days, not many were truly strong. Even at present, there are thousands, even millions of Christians, but not many are strong. So I encourage you all to be strong. So maganda yung salita ng huli. Not many strong, hindi marami malakas. No, subalit meron pang i-encourage na sana tayong lahat ay maging malakas. So mga kapatid, lahat ng mga nag-view ngayon, sana lahat na nag-view ay maging malakas. Maging malakas tayo. Daigin natin ang sanlibutan, daigin natin ang laman, daigin natin ang kasalanan, daigin natin ang mga natural na bagay sa buhay natin, daigin natin ang salapi, daigin natin ang sanlibutan, daigin natin si Satanas, daigin natin ang mga katamaran. O, sapagkat nung tinuos ng Panginoon ang kanyang mga believer, yung mga hindi nagtagumpay, tinawag niyang tamad. Slothful kasi, sabi niya ganoon. Kaya isang indication ng mga weak na believer ay tamad pagdating sa mga bagay ng Panginoon. Kaya sana maging matatag tayo, maging malakas tayo. No? At bagamat buhay pa tayo, meron tayong espiritu ng man-child. Amen. Amen. We should not only be part of the woman, but also part of the man-child.
The man-child consists of the resurrected overcomers. That the man-child is to be shepherd all the nations with an iron rod indicates that the man-child consists of the overcomers, as mentioned in 2:26 to 27. These overcomers are those who have already died. Ha, namatay na pala yung malalakas. So, ganito siya. So, ang man-child, sinasabi sa atin, ito yung malakas na bahagi ng bayan ng Diyos. Malalakas sila. Okay. Kaya lang, itong malalakas na ito, na naging man-child, ito yung mga namatay na. At pwede natin sabihin, yung mga malalakas ngayon na mamamatay din bago dumating ang Panginoon, sila ay magiging bahagi rin ng man-child. No? Kaya yung binabanggit dito, bring forth, yung woman, nag-bring forth siya ng man-child, nagsilang siya. So pwede natin sabihin, yung kanyang pagsisilang, ayun yung panahon na resurrect, na buhay na muli, itong mga malakas na bahagi ng bayan ng Diyos. No, namatay na yan. So kung ikaw ay malakas na bahagi at hindi mo naabutan ang pagbabalik ng Panginoon at namatay ka, ikaw ay mapapabilang doon sa man-child. At muli ka mabubuhay. At sa iyong pagkabuhay, sabi rito, ikaw ay iaakyat sa trono. So yan yung rapture ng man-child. Sila ay mararapture sa trono. They are caught up to the throne. So ngayon maganda na yung picture, di ba? Yung babae, siya yung totality of God's people. Na-produce niya itong man-child. Itong man-child, ito yung malakas na bahagi sa bayan ng Diyos. Pagkatapos sila ma-produce, naiakyat sila, na-rapture sila sa trono. Kaya sinasabi sa atin dito na sa loob ng bayan ng Diyos, hindi lahat malakas. Yung malakas lang ang man-child. Pero mabuti may woman. So yung woman, nagsilang siya, nag-produce siya. Kung wala yung woman, walang maipoproduce. Di ba? So kailangan, sa panahon na ito, at least nasa church life tayo. Pwede ko sabihin, yung church life ay isang pagsasalarawan ng isang babae na magsisilang, magbubunga ng man-child. Kaya dapat nandyan tayo. Kung wala ka, doon sa babae, hindi ka magiging bahagi ng man-child. Amen. So, Revelation 12:5 says that the woman brought forth the man-child. Brought forth here signifies resurrection. No? So, kasi namatay na yung mga believer eh. Malakas sila nung buhay pa sila, pero dumating ang panahon na namatay na sila. Okay, pero babalik sila sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli. Kaya ang pagsisilang ng babae dito sa man-child ay sumasagisag sa pagkabuhay na muli nitong mga malakas na bahagi ng eklesiya o ng man-child na namatay na isilang na muli, na buhay na muli. Amen. Okay. The man-child is composed of the overcoming saints who have died and who have been resurrected. This is proved by the words unto death in Revelation 12:1. Amen. So, ibig sabihin, itong man-child, hindi sila takot mamatay. Naniniwala ako, malaking bahagi nitong man-child ay mga martyr. Mga martyr yan. Kaya ang lakas niyan eh. At sila ay napatay o namatay. Meron namang mga believer na malakas, pero hindi naman na martyr. Pero sa panahon ng kanilang pagiging buhay, ng kanilang buhay Kristiyano, malakas sila. Kaya mabuti sa isang believer ang malakas. Naku, naalala ko nung minsan. Bagyo, lakas ng bagyo. Lord's Day. Sabi ko sa wife ko, walang magmi-meeting sa tindi ng panahon. Sabi ko, sa lakas ng bagyo. So sabi ko, patulong na lang tayo, walang magmi-meeting. Kasi nakatira kami sa meeting ko. Noong panahon na yan. Pero hindi naglaon, may mga kumakatok.
Brother, buksan mo. Mga hindi talaga pang-ulan. Oo, dumating. 3 magkakapatid. Puro sisters, mga wifey. Wow, nagulat ako. Palaban itong mga wifey na to. So, ngayon naisip ko, ito ay mga man-child. Pero buhay pa naman yan hanggang ngayon. At ano pa? Yung isang sister, gusto niya mag-preach ng gospel. Nag-iisa siya, wala siyang kasama. Gabi, pinipigilan ko. Lumabas pa rin, nag-preach. At nakabaptize ng isa. Ako pa nga pinag-baptize eh. So, ang tindi. So, marami mga ganyan din. Marami mga ganyan. Na merong mga extraordinary strength sila. Oo. Meron sila mga extraordinary strength na hindi katulad ng iba. Kasi pag sinabi mong man-child, kakaiba ang kanyang lakas compare sa karamihan. At naniniwala ako, meron din naman ng mga believer na malalakas na hindi hayag yung lakas. Hindi nila pinapakita, hindi nila sinasabi. Pero malakas sila. Oo, kaya dapat lahat malakas. Amen. Amen. So the Lord Jesus was brought forth in resurrection to be the firstborn Son of God. To him, that was a birth. Acts 13:33-34, a quotation of Psalm 2:4 reveal that when he was resurrected, he was begotten as the firstborn Son of God. Prior to that, he was the only begotten Son of God with divinity. But through his resurrection, he was begotten as the firstborn Son of God with both divinity and humanity. So ito isang insertion tungkol sa Panginoon. Kasi merong mga iba ang nag-i-interpret ng Bible. Yung interpretation nila, sinasabi nila, itong man-child daw, ang Panginoon nito na isinilang nung babae. Yun daw babae ay si Mary. So yun yung interpretation. So hindi ang Panginoon yan. Hindi yan. Kaya ipinakita sa atin to. Sapagkat yung isinilang ng babae doon ay tinawag na man-child. Ang Panginoon walang title na ganyan. Nung siya ay nabuhay na muli, totoo naman, ang pagkabuhay na muli ng Panginoon ay tinatawag na kapanganakan din. Kaya sinabi doon sa Psalm 2:7. Okay, now nang siya ay nabuhay na muli, he was begotten as the firstborn Son of God. So yun, hindi siya man-child nung nabuhay na muli ang Panginoon. Sabi ng Biblia, siya ay sinilang bilang panganay na anak ng Diyos. Panganay, ibig sabihin, hindi sinabi na ang isinilang sa kanyang pagkabuhay na muli na ang Panginoon ay tinawag na man-child. Hindi, ang tawag sa kanya ay panganay na anak. No. Bakit naging panganay na anak ang Panginoon? Kasi dati siya ay bugtong na anak. Nung siya ay bugtong na anak, ang meron lang siya ay divinity. Divinity. Kaya sinasabi na siya ay only begotten Son of God. Pag siya ay tinawag na only begotten Son of God, hindi pa siya nagkatawang tao. Hindi pa siya nagkatawang tao. No? O kaya naman, nagkatawang tao na siya, pero hindi pa siya namatay at nabuhay na muli. So, yun. So, yung panahon na yan, siya ay only begotten Son of God. Pero nung siya ay namatay, nabuhay na muli, okay, siya ay naging panganay na anak ng Diyos. Ibig sabihin, ang kanyang resurrection ay nagbunga ng maraming anak. Kaya nagsimula na tayo ay naging anak ng Diyos sa buhay nang ang Panginoon ay nabuhay na muli. Nabuhay na muli. Kaya nung nandito ang Panginoon, bago siya nabuhay na muli, ang tawag niya sa kanyang mga disipulo ay mga kaibigan. Sabi niya mga kaibigan. Hindi niya tinatawag sila mga kapatid. Pero pagkatapos niya maisilang na muli, sabi niya, sabihin ninyo sa aking mga kapatid nung nabuhay siya. Ginamit niya yung word ng mga kapatid na tumutukoy sa kanyang mga disipulo. Na dati niyang kaibigan, ngayon ay naging mga kapatid na niya. No, sapagkat sa kanyang pagkasilang na muli, yung
buhay ng Diyos ay napalaya, no? At nadala tungo sa loob ng tao, at bawat makatanggap nito ay naging anak ng Diyos. So tayo ngayon ay marami mga anak ng Diyos. Ang Panginoon, ang panganay na anak ng Diyos. Kuya natin yan. So yan ay Kuya Jesus natin. Tayo ay marami mga kapatid ng Panginoon. So yun yung ibig sabihin nito. Kaya ito ay binigay upang malaman natin na yung man-child, hindi yun yung Panginoon na isinilang ng babae. Yung babae ay ang totality of God's people, at yung man-child, anak na lalaki na sinilang niya, ay ang kabuuan ng mga malakas na bahagi sa loob ng bayan ng Diyos na namatay na. At madadagdagan pa yan hanggat hindi bumalik ang Panginoon. Madadagdagan pa yung bilang ng man-child. Sapagkat marami malakas ngayon ng mga brothers and sisters. Kung sakaling naatraso ang pagbalik ng Panginoon, siyempre matutulog tayo, mamamatay tayo. Oo. At dahil namatay tayo na malakas tayong believer, namatay tayong overcomer. At mapapabilang ka sa kategorya ng man-child. So, ganun ang ibig sabihin. Amen. Okay, so ito yung explanation. All the overcomers who died will be part of the man-child. Okay, pag overcomer ka ngayon, dapat overcomer ka ngayon. Pag ikaw ay overcomer ngayon, hindi mo na hintay ang Panginoon nang buhay ka pa, ikaw ay mapapagbilang sa man-child. Pero kung mahina ka, hindi ka overcomer, namatay ka, hindi ka man-child. Kaya kailangan mamatay ng malakas. Oo, hindi masama yun. Oo, ganun talaga eh. Di ba? Tatanda ka. Magkakasakit ka, hihina ka. Pero dapat, bago ka pumanaw, isa kang malakas na believer na umaabot sa antas ng pagiging mandaraig. Kaya sinasabi natin, ang pagiging mandaraig, hindi sa darating na panahon. Ito ay naisasagawa sa panahon ngayon. Oo, sa panahon ngayon yan. Huwag ka mag-isip na, di ba, pag binangon uli ako ng Panginoon, overcomer naman ako. Hindi mangyayari yan. Dapat ngayon, overcomer ka na. Amen. So, by resurrection, the man-child will come into full existence. If you are an overcomer today and live until the Lord comes back, you will not be part of the man-child. Instead, you may be among the first fruits mentioned in Revelation 14. But if you are an overcomer and die before the Lord comes back, you will be resurrected to be part of the man-child. Amen. So dito binanggit yung isang kategorya ng overcomer na ang tawag naman ay first fruit. Yung isang man-child, so is overcomer din yon. So that is one category. Okay. Another category is first fruit. Overcomer din yon, pero ibang category yon. So ano bang pinagkaiba? So ang pinagkaiba niya ay ganito, simple. Yung mga man-child ay malakas sa panahon ng kanilang Christian life hanggang yung kanilang kalakasan ay umabot sa pagiging isang mandaraig sa panahon na buhay pa sila. No? At pagkatapos niyan, dumating yung panahon na sila ay namatay. So maraming reason yan bakit sila namatay. Hindi ko na kailangan banggitin. Ang kailangan nyo lang marinig ay bago sila namatay, overcomer na sila. Oo. So meron naman mga believer na umabot sa pagiging overcomer na. Buhay pa sila. At hindi sila namatay dahil bumalik ang Panginoon. Ito naman ay tinatawag na first fruit. Pero makikita ninyo, yung kanilang pagiging overcomer, merong konting difference. Napansin nyo? Yung man-child, ang kanilang specialty ay malakas sila. Palaban sila, fighter sila. Yun namang first fruit, mula sa kategorya ng pagkahinog. Ito naman ay mga believer na umabot na bago dumating ang Panginoon, nahinog na sila. Nahinog na sila. Katulad ng bunga. Mga bunga. Yung mga bungang kahoy, nahihinog yan eh. Mula sa pagiging birder, nagiging yellow, nahihinog.
At itong mga believer naman na ito, bago dumating ang Panginoon, sila ay hinog na. So, baka sabihin nyo, Brother Danny, paano ba mahinog? Ano ba yung mahinog? So, ito yung maturity. Maturity na tinatawag natin. Kaya sa Biblia, inatasan ng mga believer, dapat ma-mature. Di ba? So, si Paul sabi niya nagshe-shepherd siya sa mga believer until he can present them mature in Christ. So, ibig sabihin, yung maturity ay magdadala sa iyo pagiging isang overcomer din. At kung dumating ang Panginoon na buhay ka pa, ano mangyayari? Mararapture ka ng buhay. Ganda rin, di ba? Marami mga believer, yan ang kanilang target. Maski si Witness Lee, si Brother Lee, yun din ang gusto niya noon na kung bumalik ang Panginoon, ay buhay pa siya. Pero of course, sure naman na siya ay nahinog. Okay. At naging malakas din. Kaya dahil hindi pa bumalik ang Panginoon, so kinuha rin siya ng Panginoon. Kaya yan ay dalawang uri o kategorya ng overcomer. Ang importante, malakas ka ngayon bilang isang believer. At hindi ka lang malakas, nag-grow ka pa. Okay. Upang kung dumating ang Panginoon, ikaw ay isang first fruit. Mararapture ka. So ito yung sinasabi natin, 144,000 ang bilang nila at sila ay mawawala bago dumating ang panahon ng Great Tribulation. So ngayon yung topic natin, overcomer na mga kapatid. Ano ito? Napaka-updated nitong mga topic na to. Sabagat sa pakiramdam natin, malapit na rin ang pagbabalik ng Panginoon. Kaya i-work out natin na maging mandaraig tayo. Oo, i-work out natin. Amen. Revelation 12:5 also says that the man-child was caught up to God and to His throne. O, ito naman. So, malinaw dito na yung man-child ay na-rapture dun sa throne. So, yan ay man-child. Yan ay overcomer. Ang rapture ng overcomer ay to the throne. Okay. To be caught up is to be raptured. The rapture of the man-child differs from that of the majority of the believers, which is mentioned in 1 Thessalonians 4:17. There, the majority of the believers are raptured to the air, and at the last trumpet, which is the seventh trumpet. But here, the man-child is raptured to the throne of God, and before the 1,260 days, which is the time of the Great Tribulation of 3.5 years. That is 42 months, beginning from the sixth seal before the fifth trumpet. Amen. So ito naman ay tungkol sa rapture. Sabi sa atin, itong man-child ay na-rapture. Okay, sa trono. So pakinggan nyo mabuti yan. Ang rapture niya ay sa trono. At siya ay na-rapture sa pagitan ng fifth seal at sixth seal. Nang ibig sabihin, ang kanyang rapture ay isang panahon na hindi pa nagaganap ang Great Tribulation. Okay? Tapos yung isang rapture naman na binabanggit sa atin doon sa Thessalonians, ito naman yung pagka-rapture ng majority. Kung tawagin yan ay majority. Mas nakakarami ng mga believer. Mga nakakaraming believer. At sila ay na-rapture to the air. To the air. So, hindi sa throne, kundi sa air. No? At itong rapture nila ay naganap sa panahon ng seventh seal. No? Ito ay pagkatapos nung tinatawag na 1,260 days. Yun yung 3.5 years of Great Tribulation. So, may pagkakaiba yung dalawang rapture. Okay, so yung okay. So yung isa, yung man-child, na-rapture siya sa throne. Yung majority ng believers, na-rapture siya sa air. Okay. Yung man-child, na-rapture siya between 5 and 6 seal bago
ang tribulation. So, ibig sabihin, siya ay nabuhay na muli bago ang tribulation. Yun naman majority of the saints, of the believer, na na-rapture sa air, ay na-rapture sa last trumpet, pagkatapos ng Great Tribulation. So, hindi overcomer yan. Ang ibig sabihin, ang rapture ng majority of the saints ay hindi rapture ng overcomer. Kundi ito ay rapture sa air. Alam niyo ba kung anong meron doon? Judgment seat of Christ. Kaya sila ay na-rapture. At dumaan sila sa Great Tribulation. Nang ibig sabihin, hindi nila natanggap yung pangako ng Panginoon sa mga mandaraig na iingatan niya sila sa panahon ng matinding kapighatian. Kaya dumaan sila sa Great Tribulation. At pagdaan nila sa Great Tribulation, dun lang sila na-rapture at sa air upang harapin ang paghuhukom ng Panginoon. Amen. So, ito ay ilang mga pananaw na binigay sa atin sa darating na kapanahunan. So, ano ba natutuhan natin dito? Siyempre, maging mandaraig sa panahon ng ating pamumuhay at kung sakaling ang Panginoon ay na-delay, bago tayo mawala sa mundo, mawala tayo ng isang mandaraig. Amen. At patuloy din tayong mag-aspire na lumago sa buhay sapagkat hindi natin alam na maaaring dumating ang Panginoon na buhay pa tayo upang tayo ay mapabilang naman sa first fruit. Ang rapture ay sa throne din. Amen. At mapasama tayo sa 144,000 na hindi na mamamatay. Kundi tatanggapin ang transfiguration ng ating katawan sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya lahat itong mga mensahe, mga kapatid, ay mga pagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagiging isang mandaraig. Amen. So, yan ang umpisa natin. Yan yung first day natin. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong pagpapaalala. Panginoon, na nawa patuloy kami maghabol sa iyo. Patuloy kami maghabol, mag-pursue. Panginoon, kumain, uminom ng iyong salita, tanggapin ang tustos ng buhay araw-araw. At manatili rin kami mga malalakas na believer. At sa panahon na ito, kami ay nakikibaka sa gawa ng masamang isa. Salamat, Panginoon, sa pagpapaalala. Amen.